Magandang umaga sa iyo, Ginoong Angelo Tubong Banwa. Narito po ako ngayon sa inyong harapan dahil po ako ay magpapakitang turo. Bago natin simulan, narito po muna yung aking baghay aralin. Ito ay may 10 pahina. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, at saka 10. Okay? Magsisimula na po ako. Tumayo tayong lahat, mga bata, para sa panalangin. Ginoong Ken, pumunta ka sa harapan para pangunahan ang panalangin. Sa nasang Amay, sa Anak, sa Espiritu Santo. Okay, magandang umaga mga bata. Bago kayo magsiupo ay linisin muna ninyo ang mga nakakalat sa ilalim ng inyong mga upuan upang kayo ay makapagkikinig sa akin ng mabuti dahil walang mga sagabal na maaari ninyong makita. Naintindihan nyo ba? Okay, kamusta ang mga araw nyo mga bata? Okay, nagagalak akong marinig sa inyo na kayo ay masaya at maligaya. Okay, Binibining Jane, sino ba ang lumiban sa klase sa araw na ito? Okay, magaling dahil 3 lang ang lumiban sa araw na ito. Sabihin mo sa kanila kapag sila ay pumasok sa susunod na araw ay kinakailangan nilang magdala sa akin ng excuse letter upang sila ay aking papapasukin sa susunod na pagtatalakay natin. At kapag kayo ay lumiban sa klase ay kinakailangan yung mag-iwan dito sa silid-aralan ng inyong excuse letter upang kayo ay aking ma-excuse sa ating class record. Okay. Sino ang makapagbibigay sa akin kung anong tinalakay natin noong nakaraang araw? Okay, Binibining Baroka, tumayo ka at sagutan ang aking katanungan. Magaling! Ang tinalakay natin noong nakaraang araw ay tungkol sa ang kwento ng kalupi. Ngayon, sino ang makapagbibigay sa akin kung anong aral na ating napulot tungkol sa kwento ng kalupi? Okay, Ginoong Ken, tumayo ka at sagutan ang aking katanungan. Magaling! Ang gintong aral na ating makukuha sa kwento ng ang kalupi ay huwag tayong maghusga sa isang tao, sa ating kapwa-tao dahil lamang sa kanyang kalabasan na anyo. Ngayon, magsitayo tayong lahat dahil may ginawa ako dito na hugis puso. Sa loob nito ay may nakaroll na mga papel na may nakasulat na minahal at pinaasa. Sino ang familiar sa kantang Ikaw ni Yeng Constantino? Okay, magaling dahil lahat kayo ay familiar sa kanta ni Yeng Constantino na Ikaw ni Yeng Constantino. Ngayon, magsimula na tayo sa pagkanta. At saka kung sino yung mga taong napaghintuan ng kantang Ikaw ay maaari na po kayong bumunot dito sa loob ng hugis puso na ito ng nakaroll na papel. Okay, magsimula na po tayo. Ikaw, ang pag-ibig na binigay, sa akin ang may kapaligaya ka sa buhay ko, gaya't pag-ibig ko ikaw. Okay, magaling. Ngayon natapos na tayo sa pagkanta. Ngayon may tatanong ako sa inyo. Sino yung mga batang nakapulot ng salitang minahal? Okay, kayo ay exempted na sa aking mga katanungan. Ngayon ay pwede na kayong umupo. Sino naman yung mga batang nakapulot ng mga salitang pinaasa? Okay, dahil kayo ay nakakuha ng salitang pinaasa, kayo ay mananatiling nakatayo dyan dahil ako ay may inihandang mga katanungan na kinakailangan yung sagutan. Okay, huwag kayong mag-aalala dahil ang katanungan na ito ay hindi gaanong mahirap. Ito ay sasagutin nyo lamang sa pamamagitan ng inyong mga opinion. Okay, handa na ba kayo? Magaling. Okay, unang pinaasa, ano ang tema ng kantang Ikaw ni Yeng Constantino? Magaling. Ang tema ng kanta ni Yeng Constantino ay tungkol sa pag-ibig. Ikalawang pinaasa, ano ang masasabi mo tungkol sa pag-ibig? Magaling. Ang pag-ibig ay hindi mabubuhay kapag walang tiwala. Dahil ang tiwala, guys, ay isa sa pinaka-importanting bagay na kinakailangan ng isang nagmamahalang tao.
Okay, ikatatlong pinaasa. Ano ang masasabi mo tungkol sa pag-ibig? Magaling! Ang pag-ibig ay kailangang may respeto din. May respeto sa isa't isa. May respeto ang taong nagmamahalan. Kasi kapag wala kang respeto sa iyong minamahal, hindi mo masasabi na siya ay iyong minamahal. Okay. Ikaapat na pinaasa. Ano ang masasabi mo tungkol sa pag-ibig? Magaling. Ang pag-ibig ay hindi nakabase sa panlabas lamang na anyo, kundi ito ay nasa panloob din. Ikalimang pinaasa. Ano ang masasabi mo tungkol sa pag-ibig? Magaling. Ang pag-ibig ay isang love at first sight. Minsan, kadalasan ngayon sa inyong mga kababataan ay ang mga bata ay kadalasang nagmamahal ng, for example, una mo pa lang siya nakita ay naramdaman mo talaga na siya ay yung mahal mo. Okay, ngayon alam nyo ba ng ating kinanta kanina ay may kinalaman sa ating tatalakayin araw na ito? Okay, magaling dahil ang tatalakayin nating araw na ito ay tungkol sa kwentong pag-ibig ni na Cupid at Psyche. Bago natin malaman ang akda ay kinakailangan muna natin malaman kung anong uring pampanitikan ito. Ito ay isang uring pampanitikang mitolohiya dahil ang kwentong pag-ibig ni na Psyche at Cupid ay isang Greek mythology. Sino ang makapagbibigay sa akin kung ano ang kahulugan ng mitolohiya? Okay, Binibining Baroka, tumayo ka at sagutan ang aking katanungan. Magaling! Ang kahulugan ng mitolohiya ito ay tungkol sa mga kwentong bathala, Diyos o Diyosa, hari o mga reyna at maging tungkol sa kabayanihan ng isang nilalang. Ngayon, alam nyo ba na ang mitolohiya ay mayroong 3 elemento? Sino ang makapagbibigay sa akin kung anong 3 elemento ng mitolohiya? Okay, Binibining May, tumayo ka. Okay, magaling. Ang 3 elemento ng mitolohiya ay tauhan, tagpuan, at ang ikpang-3 ay banghay. Ngayon, sino ang makapagbibigay sa akin sino ang makapagbibigay ng kanyang idea kung ano ang kahulugan ng tauhan? Ginoon Ken, tumayo ka. Okay, magaling. Ang tauhan ay ang mga tao, hayop, bagay na siyang gumaganap sa isang particular na kilos sa kwento. Sino naman ang makapagbibigay ng idea kung ano ang kahulugan ng tagpuan? Okay. Binibining Baroka, tumayo ka. Okay, magaling. Ang tagpuan ay isang lugar o puog na pinangyarihan ng mga kaganapan sa kwento. Ngayon, sa banghay ay may 5 uri. Ang una ay yung panimula, tunggalian, kasukdulan, resolusyon, at ang pangwakas. Ngayon, sino ang makapagbibigay sa akin kung ano ang kahulugan ng panimula? Okay, Binibining Jane. Magaling. Ang kahulugan ng panimula, ito ay ang simula ng kwento. Ikalawang uri ng banghay ay ang tunggalian. Sino ang makapagbibigay sa akin kung ano ang kahulugan anong kahulugan ng tunggalian? Binibining Baroka? Okay, magaling. Ang tunggalian ay isang kilos na siyang gumaganap sa isang kasukdulan o tunggalian. Ngayon, dadako na tayo sa kasukdulan. Sino ang makapagbibigay sa akin kung ano ang kahulugan ng kasukdulan? Okay? Ginoong Ren, tumayo ka para sagutan ang aking katanungan. Okay, magaling. Ang kasukdulan ay isang ginaganap na kilos na dito nakapaloob ang mga problema na kinakailangang solusyonan. Ano naman ang kahulugan ng resolusyon? Okay, magaling. Ang resolusyon ito ay ang paghahanap ng solusyon sa isang particular na bagay o isang problema na kailangan mong solusyonan. Ang pangwakas.
Okay, magaling class. Ang pangwakas, ito ay ang isang ending ng ito ay ang ending ng isang kwento. Maari itong masaya o nasa malungkutang pangyayari. Okay. Ngayon may ibibigay ako dito sa inyo na alam naman natin na ang banghay na kahit anong uri ng panitikan ay pareho lamang ang uri nito ng mga banghay, kaya madali na lang po ito sa inyong tukuyin. Ngayon may ibibigay ako sa inyo ng kopya dito na ang kwento ni na Cupido at Psyche. Magbibigay lamang ako sa inyo ng 7 minuto para ito ay basahin at unawain. Dahil ako ay may inihandang mga katanungan dito na kinakailangan yung sagutan. Okay? Time start now. Okay? Tapos na ba lahat magbasa? Okay. Ang aking mga katanungan ay, sino-sino ang mga tauhan sa kwento? Sino ang makapagbibigay ng kanyang idea kung sino-sino ang mga tauhan sa kwento? Okay? Binibining May? Magaling. Ang tauhan sa kwento ay sina Cupido, Psyche, at Venus. Ngayon, sa ikalawang tanong ko, ano-ano ang mga katangian nila? Sino ang makapagbibigay kung ano-ano ang mga katangian ng mga tauhan sa kwento? Okay? Binibining Marie, ano ang masasabi mo sa mga katangian nila? Okay, magaling. Ang katangian ni Cupido ay isang Diyos ng pag-ibig. Siya ay mapagmahal na asawa kay Psyche. Siya ay mabait din. Si Psyche naman ay isang mortal. Hindi lang isang mortal, kundi pinakamagandang mortal na sinasamba ng mga kalalakihan at pinupuri. Ngunit sa kabila nito ay walang may lalaking may tangka sa kanya na pangasawahin o mahalin. Sino naman si Venus? Si Venus ay isang mapagmataas na Diyos. Siya ay Diyosa ng kagandahan. Sa totoo lang, si Venus ay napakagandang Diyosa, kaya nga siya ay Diyosa ng kagandahan, di ba? Okay, ngayon nadakan na tayo sa ikatlong tanong. Sa inyong palagay, bakit itinago ni Cupid ang tunay na pagkatao kay Psyche? Okay. Ginoong Greg, tumayo ka at sagutan ng ating katanungan? Okay, magaling. Itinago ni Cupid ang kanyang tunay na pagkatao sa kay Psyche dahil ayaw niya na masira ang pagtitiwala ng kanyang ina na si Venus sa kanya, dahil siya ay natusan ni Venus na si Psyche ay papapangasawahin sa isang halimaw, ngunit siya ay napanan ng kanyang sariling pana dahil nang una pa lang niya nakita si Psyche ay agad na siyang na-inlove dito. Ngayon, bakit gano'n na lamang ang inggit ni Venus kay Psyche? Binibining May? Okay, magaling. Naiinggit si Venus sa kagandahan ni Psyche dahil siya ay pinupuri at sinasamba ng mga kalalakihan, kung kaya siya ay tinalikuran ng mga madla. Kaya sa pagkadating ng panahon ay siya ay nag-isip ng mga masasamang bagay mga masasamang intensyon tungkol para kay Psyche na si Psyche ay iibigin niya sa isang halimaw na hindi niya ito malalaman. Bakit sa wakas ay naging panatag ang kalooban ni Venus na maging manugang si Psyche? Okay, naging panatag ang kalooban ni Venus na maging manugang si Psyche dahil si Psyche ay isang ganap na Diyos. Dahil sila ni Psyche at Cupid ay ikinasal. At si Psyche ay naging isang Diyos na din. Si Psyche ay nagiging Diyos ng kaluluwa. Bilang isang Diyosa, ano ang katangiang mayroon si Venus? Ginoong John? Okay? Tumayo ka at sagutan ang aking katanungan. Magaling. Ang katangiang dulot ni Venus sa
kwentong ito ay isang mapagmataas na tao. Siya isang Inggetera dahil ang kagandahan ni Psyche ay hindi niya kailanman malalamangan. Ngayon, nagagalak akong marinig sa inyo na kayo ay nagkikinig ng mabuti sa akin at inuunawa ang mga kwento. Ngayon, pagpangkat-pangkatin ang inyong mga sarili sa limang pangkat, magsimula na sa pagbilang. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Ang bawat pangkat ay magpipresenta dito sa harap kung ano ang naganap. Bawat pangkat ay magpipresenta dito sa harap ng mga banghay ng mitolohiya sa kwento ng Cupid at Psyche. Ang unang pangkat ay magrepresenta dito sa panimulang, ikalawa ay ang tunggalian, ang ikatatlong pangkat ay ang kasukdulan, ang ikaapat na pangkat ay magrepresenta dito sa harap ng resolusyon. Ang ikaalima ng pangkat ay magrepresenta dito sa harap ng pangwakas. Okay, magbibigay lamang ako sa inyo ng 10 minuto para paghandaan ang inyong iprepresenta dito sa harapan. Okay, time start now. Okay, tapos na ba lahat? Okay, ang unang pangkat ay pumunta dito at ipresenta at ipakita nyo sa amin kung ano ang naganap sa panimula ng kwentong Cupid at Psyche. Magaling! Ang panimula ng kwentong Cupid at Psyche ay may isang hari na may 3 anak na prinsesa. Ang bunsong anak ay si Psyche, ang pinakamaganda sa 3 niyang anak, na sinasamba at inahangaan at pinupuri ng mga kalalakihan. Pero sa likod ng kanyang kagandahan ay walang may tangkang lalaki sa kanya na siya ay mahalin at pangasawahin. Okay, pangalawang pangkat ay magpresenta dito sa harapan ng tunggalian. Okay, magaling. Ang tunggalian na naganap sa kwento ni Cupid at Psyche ay ang nainggit si Venus sa kagandahan ni Psyche dahil nakalimutan na siya ng mga madla na siya ay purihin at sambahin dahil sa kagandahang dulot ni Psyche. Kaya inutusan niya ang kanyang anak na si Cupid na paibigin si Psyche sa isang halimaw, ngunit napana siya ito ng kanyang sariling pana dahil siya ay umibig kay Psyche nung una pa lang niya itong nasilayan ang kagandahan ni Psyche. Okay, katatlong pangkat, magpupresenta dito ng kasukdulan. Okay, magaling. Sa kasukdulan ng kwentong pag-ibig na Cupid at Psyche may mga struggle o hamon na iginawa si Venus kay Psyche na mga mahihirap, kung kaya ito ay pinaghirapan niya ng gusto dahil hindi niya gusto na maging manugang si Psyche, dahil hindi niya gusto na maging asawa ni Cupid si Psyche, kung kaya siya ay nagsilbi sa isang Ingiterang babae sa isang kwentong ito. Okay, sa resolusyon naman, magpupresenta ang ikaapat na pangkat. Okay, magaling. Sa likod ng pagpapahirap ni Venus kay Psyche ay nalampasan ni Venus ang 3 pagsubok na ibinigay ni Venus kay Psyche sa tulong ng mga kanyang kaibigan. Okay, kalimang pangkat, ang pangwakas. Magaling. Sa pangwakas ay ikinasal sila ni
Venus ay kinasal sila ni Cupid at ni Psyche. Sa likod ng kanilang mapapait na dinaraanan ay ikinasal sila at maligayang namumuhay sa isang kaharian dahil at naging ganap na isa at nagiging ganap ay nag at nagiging isang ganap na diyosa na si Psyche. Okay, magaling. Ngayon sa ating pagtataya ay may ibibigay ako dito sa inyo na kopya ng isang uring pampanitikang mitolohiya rin na ang pamagat ay Wigan at Bugan. Magbibigay lamang ako sa inyo ng 7 minuto para ito ay basahin at unawain. Dahil bago niyan ay magbibigay ako sa inyo ng pagtataya na kinakailangan yung sagutan. Okay? Magsimula na kayo sa pagbasa. Okay, tapos na ba lahat sa pagbasa? Okay, kumuha ng isang kapat na papel dahil mabibigay ako sa inyo ng pagtataya. Okay, number 1. Ano ang tema ng kwentong Wigan at Bugan? Number 2, sino-sino ang mga tauhan sa kwento? Number 3, ano ang panimula ng kwento? Number 4, ano ang kasukdulan ng kwento? Number 5, ano ang pangwakas ng kwento? Finish or unfinish, ipasa ang inyong mga papel sa harapan. At sa ating takdang aralin, heto ang ating takdang aralin. Humanap ng isang mitolohiya at gumawa ng isang grapikong representasyon sa mga banghay nito. Alam niyo naman siguro kung ano ang 5 uri ng banghay, di ba? Yung panimula, tunggalian, kasukdulan, resolusyon at ang pangwakas. Bibigyan yun, gumawa kayo na representasyon tungkol sa kwentong ni Bugan at kwentong mitolohiya pala. Okay. Ngayon, natapos na tayo sa ating pagtatalak sa ating pinag-aaralan ngayong araw na ito ay maaari na po tayong umupo. Maaari na po tayong tumayo. Okay? Sa ngalan sa Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo. Okay. Goodbye, class.